Alam mo, natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit pwedeng ma-dismiss ang isang kaso? Hindi dahil mahina yung ebidensya, pero dahil lang pala sa hindi maayos na pagpapaalam dun sa taong kinakasuhan. Yung defendant. Mukhang simpleng bagay, no? Pero grabe yung epekto. Oo, malaki talaga. Ngayon, ang pag-uusapan natin, susuriin natin ng malaliman itong Rule 14 ng ating Rules of Court. Ito yung tungkol sa summons, yung formal na notisya, di ba? Tama, ito yung paraan ng korte para makuha yung tinatawag na jurisdiction over the person of the defendant. Exactly. So, titignan natin yung iba't ibang paraan ng pag-serve nito, yung mga pagbabago noong 2019, bakit ba importante yun? Aha, mga importanteng kaso din. Oo, mga kaso mula sa Supreme Court at saka mga sample questions sa bar para mas klaro yung practical side nito para sa'yo. Napaka-importante niyan actually. Kasi isipin mo, isang mali lang sa pag-serve ng summons, pwedeng ma-invalidate yung buong kaso. Sayang yung effort, di ba? Or maantala ng sobra. O kaya naman madili ng husto yung pagkamit ng hustisya. Parehong ayaw nating mangyari yan. Sige, simulan natin sa basic. Ano nga ba talaga itong summons para klaro sa lahat? Ang summons, isa siyang formal na utos. Galing sa korte siyempre. Pinapadala ito sa defendant. Sinasabi basically na, hoy, may kaso laban sa'yo. Ganun ba? Tama. At kailangan mong sumagot within a specific period. Yung legal basis nito, Rule 14 nga ng Rules of Court. Lalo na yung mga amendments, yung AM number 19-1020-SC, effective May 1, 2020 yun. Okay. At ang goal? Ang pinakaugat, due process. Tamang proseso. Kailangan, mabigyan ng sapat na informasyon yung defendant. Para makadepensa siya. Oo, para may chance siyang marinig. Yung panig niya. Yan ang essence niyan. Okay, malinaw. So, paano ba ito inihahatid? Kasi may mga paraan yan, di ba? Ano yung parang preferred method, yung una, dapat? Tama ka dyan. Yung tinatawag na personal service. Yan ang nasa Section 6 ng 2019 amendments. Ito yung, gold standard. Gold standard talaga? Oo, ito yung default. Pinipiling paraan hanggat maaari, dapat yung sheriff o yung process server, personal niyang iaabot yung kopya ng summons. Diretso sa kamay ng defendant mismo. Bakit kailangang ganun ka-direct? Bakit importante na personal talaga? Kasi sa mga kasong in personam, ito yung mga kaso na personal liability ang habol mo. Like damages o specific performance ng kontrata. Okay. Yung talagang yung tao ang habol. Oo, yung valid na personal service o yung mga kapalit nito na pinapayagan ng batas, yan lang ang paraan para makuha ng korte yung jurisdiction sa katawahan niya. Kung walang ganong jurisdiction, Walang bisa yung kaso. walang bisa yung judgment against that defendant. Parang wala ring nangyari. Okay. So, halimbawa, collection case. Pupunta si sheriff sa bahay ni defendant, abot sa kanya, tanggap niya, okay na. Oo, pag dinanggap niya, kumpleto na ang personal service. Pero teka, paano kung andun nga si defendant pero ayaw tanggapin? Nagmamatigas? Good question. Importante na i-record yan ng sheriff sa return niya. Kailangan isulat niya sino yung tumanggi, kailan, saan, at bakit daw tumanggi, kung sinabi man. At dapat muna talagang subukan itong personal service bago yung iba? Hindi pwedeng skip agad? Hindi pwede. Kailangan ma-exhaust muna lahat ng reasonable means para ma-serve personally. Hindi pwedeng, mukhang mahirap hanapin so ibang paraan na lang. Kailangan subukan muna. Okay. Paano kung sinubukan na nga? Halimbawa, ilang beses nang pinuntahan pero laging wala o nagtatago talaga. May plan B ba ang batas? Kasi nangyayari yan, di ba? Meron naman. Dito na papasok yung substituted service. Nasa Section 7 ito ng 2019 KFA Rules. Pero hindi ito basta-basta. May mga mahigpit na kondisyon. Ano yung mga kondisyon na yan? Ang pinaka-critical, magagamit lang ang substituted service kapag napatunayan na yung personal service hindi nagawa, kahit sinubukan na ng hindi bababa sa 3 beses. 3 beses? Oo,
At hindi lang basta 3 beses. Dapat ginawa yon sa 2 magkaibang araw. Wow! So 3 attempts, 2 different days. Medyo specific, ah? Paano exactly ginagawa yung pag-iwan ng birth? Saan iiwan? Okay, pag na-meet na yung 3 attempts 2 days rule, pwedeng iwanan yung kopya ng summons sa tirahan ng defendant. Sa bahay niya. Oo, pero hindi sa kahit sino lang doon. Kailangan iwanan sa taong may sapat na gulang at tamang pag-iisip, yung suitable age and discretion. At dapat doon din siya nakatira. Hindi pwedeng sa bisita lang. Okay. Pangalawa? Pwede rin sa regular office or business address ni defendant. Doon naman iiwan sa competent person in charge. Halimbawa, office manager o yung parang head ng admin or HR. Okay, pero ulitin natin yung conditions kasi sabi mo dito madalas magka-problema. So 1, 3 attempts sa personal service over 2 different days. Ano pa? Pangalawa, yung sheriff, kailangan niyang idetalya sa return niya kung paano, kailan, saan niya sinubukan yung personal service at bakit hindi nag-succeed. Hindi pwedeng generic lang na defendant was not around. Kailangan specific. Kailangan ng prueba. Oo. At pangatlo, dapat maipakita sa return yung diligent efforts, yung totoong pagsisikap na hanapin muna si defendant bago nag-resort sa substituted. Okay, bigyan natin ng example para mas klaro. Sheriff tries pedo, Monday AM, Monday PM. Wala. Balik Wednesday PM. Wala pa rin. So, 3 attempts, 2 days. Pwede na. Pwede na. Pwede nang iwanan sa asawa ni Pedro na nasa bahay, assuming nasa tamang edad at pag-isip. Tapos, dapat isulat ng sheriff sa return. Anong petsa, oras yung mga attempts, sino yung asawa na pinag-iwanan, at namukha namang competent yung pinag-iwanan. Diyan pumapasok yung kaso ng Manotok v. CA. Tama ba? Yung tungkol sa strict compliance. Exactly. Yan ang laging binabanggit ng Korte Suprema. Strict compliance daw sa rules ng substituted service. Kasi exception ito sa rule, di ba? So, hindi pwedeng luwagan. Kailangan patunayan talaga yung diligent efforts. Hindi pwedeng formalidad lang. Gaano kadetalye ba dapat yung diligent efforts na yan? Sapat na bang sabihin na nagtanong sa guard o kapitbahay? Hindi raw sapat yun. Ang gusto ng korte, specific details sa return. Anong petsa at oras ng bawat attempt? Saan sinubukan? Sa bahay ba o opisina? Ano yung mga tinanong niya para malaman kung nasaan si defendant? Bakit hindi siya nakita? The more details, the better. Yung lack of details, yun ang madalas na butas. Okay, klaro na. Personal at substituted. Eto, modernong tanong. Sa panahon ngayon, email, fax, LBC o courier, pwede ba yan para sa summons? Pwede. Pero, at malaki itong pero, kailangan munang ng pahintulot ng korte. Leave of court, ika nga. Yan ang sabi sa Section 6 at 14 ng 2019 amendments. Ah, so hindi automatic. Hindi, ginagamit lang ito kapag yung personal service na patunayang hindi practical or nabigo na nga yung mga attempts. Ang maganda dito, ina-acknowledge ng batas yung technology, pero may safeguard pa rin. Hindi pwedeng basta email na lang. Bakit kaya ito idinagdag? Ano yung nakitang need? Siguro nakita ng korte na may mga defendant talagang umiiwas, di ba? Nagiging mailap. Yung traditional methods minsan hindi na effective. So itong electronic or courier service, pag may court approval, additional tool ito para maabot sila. Para hindi ma-derail yung kaso dahil lang di mahagirap. Ano yung mga specific na paraan na pinapayag? Basta may court order. Okay? 1, pwedeng email. Doon sa email address na alam na ginagamit talaga ni defendant. 2, pwede rin ang fax. 3, at pwede rin through accredited private couriers. Yung mga LBC, JRS, ganon. Social media, Messenger, Viber, pwede na ba? Sa ngayon, wala pa yan explicitly sa rules. Pero sino ba ang nakakaalam, di ba? Baka sa future revisions, maisama na rin. Ano naman ang kailangang ipakita sa korte para payagan kang gumamit ng email o courier? Kailangan mag-file ng motion yung plaintiff. Tapos, dapat ipakita nila, una, patunay na nabigo na yung personal service attempts, yung 3 attempts, 2 days. Pangalawa,
Bakit ito yung pinaka-practical na paraan ngayon? Pangatlo, patunay na yung email address or yung address for courier malamang tama at matatanggap ni defendant. Tapos, pag naipadala na, Kailangan din ng proof of successful transmission, yung mga email delivery receipt, read receipts, o yung tracking confirmation galing sa courier, lahat yan isusumiti sa korte. okay, halimbawa ulit, si Ana laging nasa abroad. After 3 failed attempts sa bahay niya dito, nag-motion si plaintiff na iserve via email sa verified personal email ni Ana. Pinayagan ng korte, email sent, my delivery read receipt. Mukhang okay yon. Oo, mukhang valid yun. Basta nasunod yung proseso ng paghingi ng leave of court. At ito, tip para sa lahat, lalo na sa mga law students. Yung leave of court, mandatory yan. Kailangan. Hindi optional, hindi pwedeng kusa lang. Malinaw. E payo naman yung mga parang extreme cases? Defendant, hindi taga-Pilipinas, wala rin dito. O kaya, paga dito nga, pero hindi na talaga mahanap, walang address, nawawala. May paraan pa ba? Meron pa rin. Yan ang constructive service o mas kilala as service by publication. Nasa Section 14 din yan ng 2019 rules. Kailan ito applicable? Applicable ito kapag, una, yung defendant non-resident at wala sa Pinas. Defendant na residente pero unknown ang whereabouts, hindi mahanap despite diligent inquiry. Defendant na temporarily out of the country, foreign corporation na walang resident agent dito. At gaya ng electronic service, kailangan din ng pahintulot ng korte. Leave of court is required. Paano ang proseso niyan? Publication? So sa dyaryo? Oo, magfa-file muna ng verified motion, yung plaintiff. Patutunayan niya na pasok si defendant sa isa sa mga kategoryas na yon at nagkaroon ng masusing paghahanap. Pag okay sa korte, i-order niya yung publication ng summons sa isang newspaper of general circulation. Publication lang? Sapat na? Hindi lang publication. Kasama sa order ng korte, usually, yung pagpapadala rin ng kopya ng summons at ng court order sa huling alam na address ni defendant, via registered mail or accredited courier. Like kung collection of money ang habol mo? Hindi. Mahalagang tandaan nito, ang service by publication. Typically, nagbibigay lang yan ng jurisdiction sa korte para sa mga kasong in rem. Tungkol sa property. O tungkol sa isang property na andito sa Pilipinas. O kaya, quasi in rem, like foreclosure ng mortgage o partition ng lupa. Hindi ito sapat para bigyan ng korte ng jurisdiction over the person ng defendant para maningil ka ng personal liability, like utang. So, hindi pwede sa collection case usually? Usually hindi. Maliban na lang kung kasabay ng service by publication, nakuha din ng korte ng jurisdiction sa property ni defendant dito sa Pinas. Halimbawa, may na-attach na property niya through preliminary attachment. Yun, pwedeng mag-proceed yung kaso quasi in rem. Dito relevant yung Santos v. PNOC shipping case. Strict compliance pa rin, lalo na't extraordinary method ito. Okay, ang dami nating na-cover para sa individual defendants. Paano naman kung ang kalaban mo hindi tao? Kumpanya, korporasyon, partnership, association, kanino ibibigay yung summons? Pwede ba sa guard, sa receptionist? Dito, sobrang linaw at strikto ng Rule 14 Section 11, lalo na yung 2019 version. May exclusive list ng mga opisyal na pwedeng tumanggap para sa isang domestic private juridical entity. Sino-sino sila? Sila ay ang presidente, managing partner kung partnership, general manager, corporate secretary, treasurer, or in-house counsel. Dapat isa sa kaila, period. 6 lang. Bakit sila lang? Bakit hindi pwede, say, sa VP for Operations o sa HR Manager? Ang rason daw, etong mga posisyong ito, presidente, GM, secretary, treasurer, etc., sila yung may sapat na responsibilidad at authority para umakto para sa korporasyon pagdating sa mga ganitong legal matters. Inaasahan na sila yung mag-e-ensure na aksyonan ito ng kumpanya. Yung iba, kahit manager pa, hindi kasama sa listahan ng batas. So, pag iniwanan sa hindi kasama sa listahan, invalid yung service. Generally, yes, invalid.
Kahit pasabihin mong natanggap naman eventually ng tamang tao, ang sinusunod ng korte ay kung kaninong unang inabot, based sa Section 11. Paano kung nahanap mo si treasurer, for example, andun siya sa office, pero ayaw tanggapin, tinaasan ka ng kilay, ano gagawin ni sheriff? May paraan pa rin. Kung sadyang tumanggi yung isa sa mga authorized officers na yan, pwedeng gawin ni sheriff yung tinatawag na tender. Tender. Ano yun? Ibig sabihin, iiwan ni sheriff yung summons sa office ng opisyal na tumatanggi, sa harap niya mismo kung maaari, pero napaka-importante na idetalya ito sa sheriff's return, yung petsa, oras, lugar, pangalan at posisyon nung tumanggi at yung fact na tumanggi siya kaya iniwan na lang. Okay, example ulit para sure. Kaso laban sa ABC Corp. Punta si sheriff sa office. Wala yung 6 na nasa listahan. Binigay na lang niya sa receptionist. Tinanggap naman ng receptionist. Valid ba? Base sa Section 11, hindi valid. Wala si receptionist sa exclusive list. Maliban na lang siguro kung may special power of attorney or board resolution na nagsasabing authorized si receptionist na tumanggap para sa kanila, which is very rare. So ang best practice talaga, hanapin yung isa sa 6. Grabe, ang daming technicalities. Recap ng natin mabilis yung mga paraan para hindi malito si listener. Una, personal service, diretso kay defendant, preferred. Pangalawa, substituted service, kapag bagsak ang personal. 3 attempts, 2 days. Sa bahay, suitable age discretion or opisina competent person. Strict compliance needed. Pangatlo, electronic courier service. Alternative pagbagsak ang personal at practical. Need ng leave of court. Pang-apat, service by publication. Sa non-resident, unknown whereabouts, need din ng leave of court, usually for in rem, quasi-in rem. At 5, service sa juridical entities. Exclusive sa presidente, managing partner, GM, corpsec, treasurer, or in-house counsel. Tama. At yung mga pagbabago nga noong 2019, ano bang epekto? Una, lilinaw yung rules for substituted service, yung 3 attempts 2 days. Pangalawa, binuksan yung pinto sa tech, email, courier, pero kontrolado ng korte. Pangatlo, tinukoy specifically sino lang ang pwedeng tumanggap para sa kumpanya. At pang-apat, binigyang diin yung importansya ng detalyadong proof of service sa sheriff's return. So, ang goal talaga ay mas efficient na proseso, bawas delay, at mas matibay na due process, di ba? Habang umaangkop sa modern times. Oo, yun ang dating. At may mga kaso ngang nagpapatibay dito. Yung Manotok VCA 2006, landmark case sa diligent efforts at strict compliance sa substituted service. Tapos yung Sponts Escobedo v. Escobedo 2006, pinakita dito, pag mali ang service, walang jurisdiction, void ang judgment. At yung mas bago, Spouses Masias v. UI 2020, kinonfirm na yung strict compliance rule applies pa rin, lalo na sa 2019 amendments. Dapat kasama sa review yung mga kaso na yan. Okay, para sa mga naghahanda sa bar o gusto lang itest ang knowledge, sample questions. Tanong #1, parang 2022 bar. Ano yung mga requirements bago pwedeng gumamit ng substituted service? Sagot, kailangan 1. May 3 attempts sa personal service sa 2 magkaibang araw. 2. May patunay ng diligent efforts sa return. 3. Iniwan sa taong may suitable age and discretion sa bahay or sa competent person in charge sa opisina. 4. At syempre, detalyadong return. Okay, isa pa. Tanong #2, parang 2016 bar. Tama ba si defendant? Kung sabi niya void ang kaso kasi substituted service agad ang ginawa sa first attempt pa lang? Sagot, oo, tama si defendant. Dapat mauna ang diligent efforts for personal service. Kung nilaktawan yun, walang jurisdiction over the person, kaya void ang proceedings. At base sa mga napag-usapan at sa mga kaso, may mga best practices tayong pwedeng tandaan. Document everything sa return. Dates, times, places, results ng attempts. Detalye is key. Document everything sa return. Sa substituted service, ilagay name, estimated age, relation ng taong pinag-iwanan, patunayan na suitable or competent siya.
Document everything sa return. Sa corporations, make sure yung name at exact position nung tumanggap o tumanggi ay isa sa 6 na nasa Section 11. Document everything sa return. At i-file agad yung return of summons sa korte. Napakaklaro niyan. Pero bago tayo mag-end, eto, food for thought para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo ba, dapat na bang isama formally sa rules ang service of summons gamit ang social media messaging apps like Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, lalo na kung yun na talaga ang primary communication line ng tao? Ano kaya ang pros and cons niyan sa due process? Interesting, diba? Share mo naman ang thoughts mo diyan sa comment section sa ibaba. Gusto naming malaman ang perspective mo at kung nahanap mong insightful itong discussion natin, please hit the like button at i-share mo na rin sa mga kaklase, ka-review buddies o kaibigan mo. Malaking tulong yan. Bilang final recap, ito yung key concepts. Summons, official notice ng korte sa defendant. Jurisdiction over the person. Power ng korte sa defendant mismo, usually via valid service. Personal service. Direct delivery, the best way. Substituted service, alternative with strict conditions, 3 attempts, 2 days. Service by publication, for non-residents unknown, needs court approval, for in-rem, quasi-in-rem. Due process, right to be heard, protected by proper service. At syempre, para lagi kang updated sa mga ganitong malaliman at praktikal na legal discussions, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel na ito at i-click mo na rin yung notification bell para di ka mahuli. At paalala lang po ulit, ang usapang ito ay for informational and educational purposes lamang. Hindi po ito substitute sa professional legal advice. Palaging kumonsulta sa isang abogado para sa inyong specific na sitwasyon at sumangguni sa official na batas at jurisprudence.